Ika-25 kabanata. Walang malakas na pagsabog ang naganap sa harapan ng faculty building matapos ang ataking iyon ng nakamaskarang lalaki. Si Beast na natiling nakatayo matapos niyang saluhin ang malaking bola ng itim na enerhiyang itinira ng kalaban gamit ang sariling katawan. Imposible, wika ng lalaking nakamaskara na napaatras ng bahagya sa mga nangyari. Hindi niya alam kung paano, ngunit ang kanyang ataking iniisip niyang papatay sa estudyanteng walang aura ay naglaho lang matapos iyong higupin ng katawan ng binata. Hindi lang iyon ang ikinaatras niya. Iyon ay sa dahil ang lalaking nasa harapan niya ay nagkaroon bigla ng aura. Ang itim na aura na dumadaloy sa paligid, unti-unting sumasama sa katawan nito. Si Beast napatingin naman bigla sa kanyang sarili. Ang sugat na tinamo ng kanyang mukha kanina ay bigla na lamang naghilom. Ang itim na aura sa paligid ay unti-unti ring pumupunta sa kanyang katawan. Hindi man niya napapansin, kanina pa itong nangyayari. Iyon ay ng mga oras at tumatakbo muli siya patungo sa lugar na ito. Ang kanyang pakiramdam din ay biglang gumaan at batid niyang punong-puno siya ng enerhiya ng mga oras na iyon. Napakuyom siya kaagad ng kamao at napatingin sa nakamaskarang lalaki sa kanyang harapan. Isang hakbang pauna ang kanyang ginawa at bigla na lang siyang dinala ng kanyang mga paa sa harapan ng kalaban sa isang kisap lamang ng kanyang mga mata. Paano mo wika ng lalaking nakamaskara, subalit bago pa man niya iyon matapos ay nakita na niyang paparating ang mabilis na kanang suntok ni Beast. Sa pagsuntok ni Beast ay siya rin namang pagkawala ng lahat ng itim na aurang nasa kanyang katawan. Ang puwersa ng kamao niya ay lumapat sa lupa at dumiretso hanggang sa dulo ng mga ilang kilometro. Kasabay rin noon ay ang pagtama nito sa isang hindi kalakihang burol sa may boundary ng paaralan, at sa pagtama nito rito, isang napakalakas na pagsabog ang biglang nagpayanig sa buong Purif School. Nawasak sa isang iglap ang kabuuan noon. Kasabay rin noon ay ang pagkawala ng napakalakas na hangin na kumayap hanggang sa ulap na naging sanhi upang mahati ang parting ito pansamantala. Naging dahilan tuloy iyon ng bahagyang pagsilip ng liwanag sa buong kapaligiran na sa kalaunan ay nawala rin dahil sa muling pagdidikit ng mga ulap sa kalangitan. Napatingin si Beast sa kanyang kanang kamao. Umuusok pa iyon. Pinagmasdan din niya ang pinsalang idinulot ng suntok niyang iyon. Napakalawak noon at ang kagubatang dinaanan noon ay agad na naglaho sa isang iglap. Napatingin agad siya sa paligid. Naglaho na rin ang malakas na kapangyarihang nararamdaman niya. Hindi na rin niya maramdaman ang presensya nito sa paligid. Alam niya sa kanyang sarili na hindi niya tinamahan nito, kaya ibig sabihin nakaiwas ito sa kanyang ataking binitawan. Wala na siyang ideya kung saan napunta iyon dahil wala na siyang maramdamang kakaiba sa malapit. Iniisip na lamang niya na tumakas na ito. Ang mga higanteng naglipa na naman sa buong Purif School ay mabilis na naglaho ang itim na aura na bumabalot sa kanilang katawan. Kasabay rin noon ay ang pagbalik sa normal ng mga nasa loob ng faculty room. Wala silang ideya sa mga nangyari at ang tanging nasa alaala nila ay ang mga pinapanood nila kanina. Wala rin sa alaala nila ang pagkakaroon ng itim na aura ng mga higante. Sa isip nila, mga simpleng higanteng ilusyon lamang ang lahat na nilikha ni Shin. Napatingin si Sir Kuro sa orasan sa loob ng conference room at nakita niyang halos 3 oras na ang nakakalipas. Nakita na rin nilang lahat ang mga ginawa ng bawat estudyante at mamaya ay magkakaroon sila ng pagpupulong para pagbotohan kung sino-sino ang nakapasok sa 16 na maglalaban para sa tagisan. Shin, ibalik mo na sa normal ang lahat, wika ni Kuro sa gurong si Shin. Opo sir, sagot ni Shin na mabilis na pumitik sa hangin. Sa isang kisap matay, ang buong Purif City ay bumalik sa dati nitong anyo. Wala na ang mga sirang bahagi at wala na rin ang mga nasusunog na kagubatan. Naglaho na rin ang makapal na ulap sa kalangitan at bumalik na ang liwanag sa paligid. Parang walang nangyari kung titingnan. Ngunit para sa mga estudyanteng napalaban, hindi. Marami sa mga estudyante ang nakahinga ng maluwag sa pagbalik sa normal ng paligid. May ilan ding sugatan
at mga walang malay sa kung saan saan. Naroon din ang mga napaupong estudyante dulot ng pagod sa pakikipaglaban. Wala na ba? Bumalik na sa normal ang lahat? Ilusyon lang ba talaga iyon? Tanong ni Enma na nakahiga sa bubong ng Hell Dormitory. Kasama niya ang kapatid na si Mirai at ganoon din sina Luke at Lasty na pinrotektahan ang dormitoryo sa abot ng kanilang makakaya. Nakakaramdam sila ng pagod dahil ilang oras silang naglalabas ng aura at nakikipaglaban. Si Thorn naman ay mabilis na bumalik sa kanilang hideout upang magpahinga. Matapos bumalik sa normal ang paligid, ay agad na naging usok si Master at sa pagbalik nito ay dala na nito ang napakaraming pagkahaing kinuha raw niya mula sa cafeteria. Ayos iyan. Pero ilusyon lang ba talaga ang mga nakalaban natin kanina? Demon sila, sigurado ako. Ani Thorn habang pinupunasan ng nagduming salamin sa mata. Napatingin pa nga siya sa malayo, sa direksyon ng pinuntahan ni Beast. Hindi niya alam kung ano nangyari rito. Wala siyang alam kung nakita ba nito ang pinagmulan ng naramdaman niyang malakas na aura kanina. Thorn, tayo na. Nakakapagod. Kakain ako. Wika ni Crad na agad na nagbukas ng shadow portal sa harapan nilang apat. Nagsiapak agad sila roon maliban kay Speed. Magpapaiwan ako. Hihintayin ko si Beast. Seryosong sinabi naman ni Speed habang nakatingin sa malayo. Gusto niyang malaman ang nangyari sa kanyang kaibigan. Isa pa, napapaisip siya kung bakit wala pa rin ang mga guro nila. Bigla tuloy niyang naisip na baka kagagawan ito ni Sir Shin at may kung anong pagsusulit ang ginawa ng mga ito para sa kanilang lahat. Wala rin kasi ang Purif 8 sa eksena kaya hindi niya maiwasang mapaisip sa kung ano ang dahilan ng mga nangyari kanina. Nagpaalam na sina Thorn sa kanya at siya naman ay naglakad patungo sa isang mauupuan. Damang-dama niya ang pagod sa kanyang katawan. Naubos na yata halos ang kanyang aura kanina dahil sa pakikipaglaban sa mga higante. Demons ba talaga ang mga iyon? O ilusyon lang talaga? Tanong ni Speed sa sarili habang nakatingin sa asul na kalangitan sa itaas. Iminulat ni Freya ang kanyang mga mata at agad na napabangon. Nasa ilalim siya ng isang mayabong na puno sa gubat na nasa silangan ng normal area. Napahawak siya sa kanyang batok dahil pakiramdam niya ay may kung anong tumama roon. Napatayo agad siya nang maalala ang nangyari kanina. Mabilis nga siyang tumalon patungo sa sanga ng puno para tingnan ang paligid at nagulat siya ng bahagya nang makitang normal na uli ang lahat. Panaginip ba iyon? Tanong ng dalaga sa sarili habang inaalala ang nangyari kanina. Ang naaalala niya ay may mga higanteng may itim na aura sa paligid na winawasak ang buong paaralan. Naalala rin niya na may pinabagsak siyang kalaban sa labas ng paaralan at sumagi rin sa isip niya ang pagligtas niya kay Bruce gamit ang kanyang summoned. Ngunit matapos iyon, wala na siyang ibang maalala. Wala siyang maalala kung ano ba ang nangyaring sunod-on, kung paano siya nakatulog at kung paano bumalik sa normal ang lahat. Nagsimula na rin siyang maglakad papunta sa normal area at ramdam niya ang pagod sa kanyang katawan. Nararamdaman din niya na maraming aura ang nawala sa kanya kaya alam niyang kailangan niyang magpahinga. Ang mga sugatang estudyante sa iba't ibang bahagi ng paaralan ay agad ding ginamot ng mga kapwa nila estudyanteng may kakayahang magpagaling. Akala nila ay sinasakop na sila ng mga demons, ngunit tila isa lamang iyong ilusyon. Blanko pa rin ang kanilang mga isip sa kung ano ang nangyari hanggang sa bigla na lang tumunog ang alarma sa buong paaralan. Ang lahat ay nagtipon sa normal area habang ang mga sugatan at hindi pa naghihilom ang mga sugat ay nanatili lamang sa mga pwesto nito habang kasama ang mga healer na pumunta sa kanila. Maraming estudyante na rin ang nasa harapan na kaagad ng gymnasium. Kanya-kanya sila ng usapan at espekulasyon tungkol sa nangyari. Isa siguro itong pagsasanay na gawa ng school. Wika ng isa sa kasama ng isang estudyanteng nakatayo sa may harapan. Sinubukan nila tayo kung gaano tayo kalakas. Wika naman ng isa. Nabalot ng bulong-bulungan ng bawat isa. Ang mga first years naman ay magkakasama sa isang lugar at ang tanging wala roon ay si Beast. Kumusta kayo? Tanong ni Enma kina Claude. Ayos naman kami. Nangingiting wika ni Claude na ramdam pa rin ang pagod. Nagkakasama sila ni Shilva at Odessa sa kagubatang malapit sa dormitoryo. Nagawa rin naman nilang makapagpabagsak ng isang higanteng kalaban ngunit
naubusan agad sila ng aura. Kaya ang ginawa na lang nila matapos iyon ay ang tumakbo at magtago para makaiwas sa pakikipaglaban. Napatingin din sila kay Bruce na nakaupo sa lupa. Nangihina pa rin ito kahit naghilom na ang mga sugat nito. Ang tanging naaalala niya ay tinalo siya ng kalaban at iniligtas siya ni Freya. Nang dumating nga ang dalaga ay nagpasalamat siya rito. Nasaan si Beast? Tanong ni Freya sa sarili nang makitang mag-isa lang si Speed sa tabi ni na Enma. Gusto pa sana niyang tanungin ito, ngunit bigla na lamang may naramdaman siyang paparating mula sa itaas. Natahimik ang lahat nang makitang dumating si Sir Kuro. Lumilipad ito at lumapag sa harapan ng mga estudyante. May kasama rin itong ilang guro at ang ilan sa Purif 8 na sina Hilyo, Liam at Rui. Hindi na nga nagpaligoy-ligoy si Sir Kuro. Agad ito nagsalita matapos pagmasdan ang bawat isa na nakikita niyang napagod sa mga nangyari. Unang-una, nais kong humingi ng paumanhin sa inyong lahat. Pambungad ni Sir Kuro. Ang mga nangyari ay ilusyon lamang na nilikha ni Shin. Wika ni Kuro na siya namang pagngiti ni Sir Shin sa lahat. Ang lahat ng mga nangyari ay upang piliin namin ang 16 na sasali sa tagisan ngayong taon. Ang lahat ng mga nangyari ay napanood naming lahat at may mga nakita na kaming mga posibleng kalahok sa kompetisyong ito. Napalunok ng laway si Speed nang marinig iyon. Ibig sabihin, ang mga ginawa niya kanina ay parte ng pagpili. Hindi tuloy niya alam kung mapapasama siya gayong 2 higante lamang ang kanyang napabagsak. Habang ang iba ay tila kagaya lang din ng naisip niya. Lahat sila ay hindi alam kung mapipili sila, lalo pat hindi nila alam ang mga nangyari sa ibang lugar. Bukas, ilalabas namin ang listahan ng mga kalahok at makalipas ang 1 linggo, magsisimula na ang tagisan. Malakas na wika ni Sir Kuro sa lahat na nagpakuyom ng kamao ng karamihan sa mga estudyanteng naroon. Sinabi rin niya na ang lahat ng mga sugatan ay agad napapagalingin ng mga healers ng paaralan. Lahat ay bibigyan ng lunas at bukas na bukas daw ay magsisimula na ang 1 linggong paghahanda para sa pinakahihintay ng hindi lang taga-paaralan kundi pati ng mga taga-Purif City. Pagkatapos noon ay umalis na rin si Sir Kuro para agad na bumalik sa faculty building. Ganoon din ang Purif 8 na mga kasama nito. Bago pa man umalis sina Sir Kuro sa faculty building upang pumunta sa normal area, ay ginulat na kagad sila ng isang estudyanteng naabutan nilang natutulog sa gilid ng building. Isa rin sa ikinagulat nila ay ang mahaba at tuwid na hukay sa lupa na umabot ng ilang kilometro. Naalala pa nga nila na may burol sa dulo ng pinsalang iyon. At nang mga sandaling tingnan nila iyon ay wala na ang anyong lupa na tinutukoy nila. Shin, bakit hindi nawala ang pinsalang iyan? Tanong ni Kuro at ang mga kasamahan nila ay seryosong nakatingin sa nakahigang si Beast na sarap sa pagkakatulog. Nakita rin nila ang wasak nitong uniforme, ngunit wala naman silang nakitang sugat o galos sa katawan nito. Hindi ko alam sir, wika ni Shin na pinuntahan ng pinagmula ng mahabang hukay sa lupa. Pinagmasdan niya iyon at hindi maiwasang mapaisip kung paano iyon nangyari. Sino kaya may gawa ng damage na ito? Tanong ni Hilyo na napatingin sa natutulog na first year. Imposible ang isang ito, wala siyang aura. Dagdag pa nga nito at si Sir Shin ay napalingon agad dito. May biglang naalala ang guro tungkol kay Beast. Mabilis na lumapit si Shin kay Sir Kuro at dito niya sinabi ang posibilidad na ang walang aura na si Beast ang posibleng gumawa nito. Ikinagulat ito ng lahat ng naroon maging ng Purif 8. Ang ability niya sir ay ang wika ni Shin at dito na niya sinabi ang nalalaman niya. Dito na rin niya sinabi kung gaano kalakas ang binata sa tuwing nakakahigop ito ng aura ng iba. Sa kabila ng pagsisiwalat na yun ni Shin ay may kung anong tanong silang lahat tungkol sa pinsalang nilikha nito. Bakit hindi ito nawala gayong ilusyon lamang ang lahat? At bakit hindi nila ito nakita sa mga pinapanood nila? Parang hindi sila makumbinsing si Beast talaga ang gumawa nito. Pero ang makitang siraan damit ito ay isa ng malaking patunay na napalaban din ang binatang ito kagaya ng lahat ng mga estudyante sa paaralan. Napagdesisyon na lang nilang ipasok sa loob ng building si Beast. Binuhat ito ni Rui at seryosong dinala sa isang silid.
Inihiga niya ito at pinagmasdan ng itsura habang natutulog. Parang normal lang ang pagkakahimbing nito na parang walang nangyari kanina kung pagbabasehan ang ekspresyon sa mukha ng natutulog na binata. Sumulyap naman si Helio rito bago tuluyang umalis ng silid. Napakalalim ng kanyang iniisip at agad niyang sumagi sa isip niya ang ginawa nito sa kanya noon. Nakaramdam tuloy siya bigla ng inis dahil doon. Si Sir Kuro ay pinagmasdan din si Beast. Hindi niya maintindihan ngunit nang makita niya ang natutulog na mukha nito ay may isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan nang hindi inaasahan. Sa oras na magising ang binatang ito ay hainan kaagad ninyo na makakain. Paalala ni Sir Kuro sa mga maiiwanan sa lugar dahil pupunta na sila sa normal area. Nang mga oras na iyon, pasimple namang pinagmamasdan ng isa pang Board of Trustees ang natutulog na binata. Napakalalim ng iniisip nito at tila ba may mga tanong ito sa kanyang isipan. Tayo na Sir Sargus, wika ni Helio sa advisor ng Fury 8 na isa rin sa mga Board of Trustees. Ngumiti si Sargus ng simple at inilagay sa bulsa ang kanyang mga kamay habang naglalakad. Nakikita sa mukha nito ang isang mahabang pilat. Dumaan ito sa pagitan ng kanyang magkabilang pisngi na tila isang pakalang naguhit sa kanyang mukha. Isa rin ito sa malalakas na individual sa paaralan, si Sargus Shiva, isang red aura at ang kanyang ability, puppet. May kakayahan siyang magpalabas ng puppets na kaya niyang kontrolin at gawing mga alagad na malaki ang tulong sa pakikipaglaban. Siya ang kumontrol at nagpalabas ng mga higanteng nilalang na ginamit nila para sa pagpili sa mga kasali sa tagisan. Kailangan kong obserbahan ng walang aura na binatang ito, sabi ni Sargus sa sarili habang naglalakad palabas. Kung hindi siya nakatakas kanina sa ginawa ni Beast na atake, baka nakatanggap siya ng malaking pinsala o baka kinuha na siya ng kamatayan dahil sa laki ng pinsalang nilikha noon. Ika-26 na kabanata. Maganang kumain si Beast nang siya ay dalhan ng pagkain ng isa sa mga staff sa faculty building. Hindi siya nagdalawang isip na kainin ang inihaw na malaking tipak ng karne na sinamahan ng mainit na kanin. Kasama rin ito ang mga sariwang prutas na tila kakakuha lamang sa puno nito. Pinapanood naman si Beast ng isa sa Fury 8 ng mga sandaling iyon. Nakikita sa likod nito ang nakasukbit niyang espada at masasabing isa rin sa magagandang estudyante sa paaralang ito. Kapansin-pansin ang maganda at mahaba nitong buhok na ipinupusod niya ng mga oras na iyon. Si Siri rin ang sinasabing pinakamaganda sa paaralan, subalit ni isang lalaki ay hindi binalak na lapitan ito. Kilala si Siri sa pagiging seryoso at malamig sa pakikitungo sa mga lalaking estudyante sa paaralan. Sa Fury 8, nakikipag-usap siya sa mga kasamahan niya ngunit hanggang doon lamang iyon. Si Siri rin ang sinasabing pinakamalakas na sword user ng Fury School. Kung sa ibang lalaki, malamang ay mapapansin agad ang dalaga. Ngunit sa kumakaing si Beast, hindi ito makakakitaan ng katiting na interes para rito. Ang pagkain niya ay mas importante at kahit na napansin niya ang pagpasok ng dalaga sa loob at ang pagbati nito sa kanya, ay wala man lang siyang naging reaksyon dito. Napansin din agad iyon ni Siri at hindi naman siya nainis. Bagkus, gumaan pa ang kanyang pakiramdam dahil may lalaki pa palang hindi siya mapapansin kahit na lagi siyang napapansin ng karamihan. Dito ay pinagmasdan ng dalaga ang kumakaing si Beast. Naalala niya bigla ang mahabang hukay sa labas ng faculty building at naalala rin niya ang sinabi ni Sir Shin na ability nito. Siya ang lalaking walang aura. Sabi ng dalaga sa sarili na napatingin sa katawan ng binata na tanging maliit na t-shirt na lamang ang suot dahil nasira ang uniforme nito. Napansin tuloy niya ang katipunuan nito na bihira niyang makita sa mga kalalakihan sa paaralang ito. Pasimpleng naglakad si Siri palapit kay Beast at kinuha niya ang isang upuan at inilapit niya iyon sa higaan ng binata. Pansamantala niya rin munang inalis sa katawan niya ang kanyang espada at isinandal sa gilid. Umupo siya at pinag-ekis niya ang kanyang hita
habang pinagmamasdan ang binata. Hindi niya alam pero tila nagka-interes siya rito. May kung anong bagay siyang gustong makita rito. Gaano ka kalakas? Wala kang aura pero nagawa mong makapasok sa paaralang ito. Nagawa mo ring mapabagsak ang isang green aura user. Sabi pa ni Siri sa sarili habang malamig na pinagmasdan si Beast. Natapos si Beast na pagkain at sinimot pa niya ang sarsa na nasa plato. Pagkatapos ay napatingin siya sa paligid para hanapin ang tubig. Dito ay napansin na nga niya ang pagtayo ng babaeng kanina pang nasa loob ng kanyang silid. Sandali niyang pinagmasdan ito. Nakita niya nga ang malamig at seryosong titig nito sa kanya. Si Siri ang kumuha ng tubig sa ibabaw ng lamesa at dinala niya iyon sa binata. Kinuha agad iyon ni Beast at mabilis na uminom. Humingi pa nga uli ito ng tubig at sinalina naman agad ng dalaga. Inilagay na ni Beast sa ibabaw ng lamesa ang kanyang pinagkainan. Ramdam niya ang kanyang pagkabusog at ramdam din niya ang panunumbalik ng kanyang lakas. Iginalaw-galaw nga niya ang kanyang braso habang iniikot ang tingin sa paligid. Beast, tama. Narinig niyang nagsalita ang babaeng kasama niya sa loob. Naaamoy na rin ni Beast ang halimuyak nito na kanina'y hindi niya batid dahil ang amoy ng pagkain ang pumapasok sa kanyang pangamoy. Hindi sumagot si Beast bagkus ay naglakad ito palabas ng silid. Iniwanan niya si Siri sa loob. Naisip kasi bigla ni Beast na bumalik na sa dormitoryo. Naisip niya na baka hinahanap na siya ng kanyang kaibigang si Speed. Kakaiba ka. Nasabi na lang ni Siri na biglang napaupo habang nakatingin sa itaas. Napahawak siya sa kanyang noo at inayos ang kanyang buhok na lumalapat doon. Mabilis na rin siyang tumayo at kinuha ang kanyang espada. Agad siyang lumabas ng silid at pagkalabas niya ay nakita niya si Beast na naglalakad na palayo. Papunta na ito sa labasan ng building. Lalo't hindi naman kaligaw-ligaw ang disenyo ng gusaling ito. Mukhang interesado ka sa lalaking iyon, binibining Siri. Napaseryoso ka agad si Siri nang may marinig siyang boses sa kanyang tabi, malapit sa kanyang tainga. Sa sandaling iyon ay agad na nagdilim ang paningin ng dalaga. Mabilis niyang kinuha ang kanyang espada mula sa lalagyanan nito. Isang mabilis na wasiwas ang ginawa ni Siri at doon na lumitaw si Rui na mabilis na tumalon sa ere upang iwasan iyon. Relax ka lang Siri. Nangingiting wika ni Rui na pagkalapag ay mabilis na naglaho gamit ang kapangyarihan nito. Lumayo ka sa akin Rui Kaiser. Malakas na sabi ng dalaga at nakita niya ang binata sa malayo na tumatakbo na papalayo. Ang ilang staff sa faculty building ay napansin iyon, ngunit wala silang pakialam doon sapagkat normal na eksena na lamang iyon para sa kanila. Kumalma naman agad si Siri at marahang ibinalik ang kanyang espada sa loob ng lalagyanan nito. Bumuntong hininga siya at pasimpleng pinunasan ang ilang butil ng pawis sa noo at sa may leeg niya gamit ang puti niyang panyo. Si Beast naman ay nakalabas na ng gusali at sa paglabas niya ay nakita niya ang mahabang hukay na sa pagkakatanda niya ay dahil sa ginawa niyang atake kanina. Napatingin din siya sa paligid at napansin niyang wala namang ipinagbago. Natatanaw na uli niya ang normal area. Ibig sabihin, maayos na ang lahat. Papalis na siya nang may biglang nagsalita mula sa kanyang likuran. Ikaw ba ang may gawa nito? Nang lingunin ito ni Beast ay nakita niya na si Sir Kuro ito. Seryoso niyang pinagmasdan ng matanda sa mga mata nito. Pagkatapos ay pinagmasdan niya ang kanyang kanang palad. Ako nga ang may gawa niyan. Sagot ni Beast na ikinangiti ni Kuro. Walang nakitang pagsisinungaling si Kuro sa mga mata ng binata kaya naman hindi niya napigilang ngitian ito. Nang sandaling iyon, biglang isang imahe na naman ang muling lumabas sa kanyang isip habang nakatingin sa mga mata ng binata na tumatagos ang tingin sa kanya. Maghanda ka na Beast. Ako na ang unang magsasabi sa iyo. Humakbang si Kuro palapit sa binata. Si Beast biglang nakaramdam ng tila paghinto ng oras. Nakaramdam siya ng napakalakas na presensya na parang pinipigilan siyang kumilos ng kahit kaunti. Naramdaman na lang ni Beast na may kamay na pumatong sa kanyang kanang balikat. Iyon na ang nagpabalik sa kanya sa realidad.
Kasabay noon ay ang pag-ihip ng hindi kalakasang hangin sa paligid. Isa ka sa pinipili ko na lumahok sa tagisan. Seryosong wika ni Sir Kuro sa binata. Hindi pa man magsisimula ang pagpupulong ay nagbitaw na siya ng isang seryosong pagpili. Gusto niyang makita kung ano ang kakayahan ni Beast. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang lakas nito at gusto niyang makita ang kapangyarihan nito. Kaya kahit natutulan siya ng mga kasamahan niya mamaya, sisiguruhin niyang ilalaban niya ito upang maging isa sa mga kalahok sa kompetisyong darating sa paaralang ito. Kasalukuyang nasa labas ng dormitoryo si Speed nang makita niyang dumating ang kanyang kaibigang si Beast. Agad nga niya itong pinuntahan at kinumusta. Anong nangyari sa iyo kanina? Hindi ka na kagad bumalik sa normal area? Wika ni Speed na mabilis na inakbe ng kaibigan sa pagdating ito. Nakapagpabagsak ako ng 2 higante kanina. Pagmamalaki pa ni Speed na mabilis na ipinakita ang kanyang mabibilis na suntok sa harapan ng kanyang kaibigan. Seryoso lang naman pinagmamasdan ni Beast ang kaibigan. Masaya siyang marinig iyon mula rito. Tinapik ni Beast ang balikat ni Speed at pagkatapos ay naglakad na ito patungo sa loob. Nakita niya si Enma na kasalukuyang nakasuot ng apron at nagwawali sa harapan ng dormitoryo. Narinig niyang binati siya nito, ngunit hindi rin niya iyon pinansin. Sinalubong din siya ni Claude na nagpupunas ng dingding sa loob at kagaya ni Enma, binati rin siya ng 3 at kinumusta. Ngunit tiningnan lang ito ni Beast at dumiretso na sa kanyang silid. Napapatawa na nga lang si Speed sa reaksyon ng mga bumati sa kanyang kaibigan. Masanay na kayo kay Beast, ganyan na talaga siya noon pa. Nakangiting wika ni Speed habang tumulong na rin uli sa paglilinis ng kanilang dormitoryo. Bago pa man makalayo si Beast ay nakita naman ito ni Leonora. Beast, kumusta ka? Tanong ng matanda. Naalala niya ang itsura nito kanina nang makita nila sa labas ng faculty building. Alam niyang lumaban din ito. Balak pa sana niyang hintaying magising ito, ngunit natagalan siya sa paghihintay kaya si Siri ang tinawag niya upang tingnan ito. Mabuti lang ako. Pinakain nila ako kaya ayos na ang pakiramdam ko. Sagot ni Beast sa matanda at pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa pagpunta sa kanyang silid upang magpalit ng damit. Akala ni Beast ay wala nang aabala sa kanyang paglalakad, ngunit nang nasa pinto na siya ng kanyang silid ay naroon sa tabi nito ang isang babaeng may asul na buhok. Seryoso itong nakatingin sa kanya at wala naman siyang ideya kung bakit. Kumusta? Umaasa ako na isa ang pangalan mo sa mga mapipili bukas. Seryosong sinabi ni Freya sa binata. Sandali namang sumagi sa isip ni Beast ang sinabi ni Sir Kuro sa kanya kanina. Doon ay pinagmasdan niya ang mga mata ng dalaga. Walang ibig sabihin iyon. Ngunit si Freya biglang napaatras. Bakit kanyang katumingin? Wika ng dalaga na biglang inihanda ang kanang kamao nito. Umaasa rin ako na mapapasama ka dahil gusto kitang makalaban. Seryosong wika ni Beast at binuksan na nito ang pinto ng kanyang silid. Pumasok ito at isinara ang pinto na hindi man lang hinintay na magsalita si Freya. Napakuyom na lang si Freya dahil sa inasal ni Beast. Pero naalala niya na ganito na talaga ang binatang ito. Kaya bumuntong hininga na lang siya para pakalmahin ang kanyang sarili. Gusto rin kitang makalaban, Beast. Sana mapili ka para magkaharap tayo sa ibabaw ng battle arena. Seryosong winika ni Freya sa sarili na naglakad na papasok sa kanyang silid. Ito ay sa kabila lamang ng silid ni Beast. Pagkapasok ni Freya sa loob ay agad siyang humiga at tumingin sa itaas. Ang unan ay mabilis niyang niyakap gamit ang kanyang mga bisig at hita. Para siyang nababaliw ng sandaling iyon sa hindi malamang dahilan. Anong nangyayari sa iyo, Freya Manchester? Hindi ikaw ito. Bakit? Bakit ako kinakabahan sa lalaking iyon? Hindi naman ako ganito dati sa kanya. Mali ito, mali. Sinampal-sampal na lang ni Freya ang kanyang pisngi ng mga sandaling iyon. Hindi na niya lubos maisip na sa tagal na niyang nagpapalakas at sa tagal na niyang puro pagsasanay ang ginagawa ay makakaramdam siya ng ganito. Kinabukasan, sa pagsisimula ng oras ng pagpasok ay napuno kaagad ng mga estudyante ang harapan ng gymnasium. Lahat sila ay tumingin sa bulletin board na naroon.
Nakapaskil na ang 16 na kasali sa tagisan. Sigaw ng karamihan, dahilan upang magpuntahan ang mga estudyante roon. Si Speed, mabilis na nagpunta roon habang si Beast naman ay mas piniling dumiretso sa kanilang classroom. Hindi siya interesado sa mga napili. Nakita rin niya ang kanyang mga kaklase na nagpuntahan doon at makikitang interesado ang mga ito sa mga naroon. Siyempre, umaasa rin sila na mapapasama roon. Pagdating ni Beast sa silid ay agad siyang dumapa sa harapan ng mga upuan. Gamit ang kaliwa niyang kamay, buong lakas niyang inilutang sa hangin ang buo niyang katawan. Unti-unti siyang bumaligtad at doon na siya nagsimulang mag-push-ups nang nakabaligtad sa ere. Isang kamay lamang ang kanyang gamit at ang kaliwa pa iyon. Doon ay nagsimula na siyang magbilang habang ibinababa at itinataas ang katawan sa ere ng paulit-ulit. Hindi nga napansin ni Beast na may iba pa palang tao sa loob bukod sa kanya. Naroon na rin si Freya na kasalukuyang nagbabasa ng libro sa may bintana. Alam na niya ang resulta sapagkat sinabi na sa kanya ng kanyang ama. Isa siya sa 16 na napili. Hindi lang iyon, seryoso niyang sinulyapan si Beast sa unahan. Nalaman din niyang napili ito para sa tagisan. Tumingin sa labas ang dalaga. Gusto kitang makalaban, Beast. Gusto kong subukan ang lakas ko sa lakas mo. Ika-27 kabanata. 8 4th years, tig-2 naman mula sa 2nd years at 3rd years, at ang 4 ay nagmula sa 1st years. Ito ang nasa listahan ng mga napili para sa gaganaping tagisan sa taong ito. Nakaramdam ng panghihinayang si Speed matapos makita iyon sapagkat hindi siya napasama, ngunit bigla siyang natuwa nang makita ang pangalan ni Beast sa listahan. Ang mga nasa paligid nila ay nagulat ng hindi inaasahan dahil sa bigla niyang pagsasalita ng malakas. Nakapasok si Beast! Yes! Malakas na wika ni Speed na masayang masaya dahil dito. Napangiti naman sina Claude, Silva at Odessa na nasa tabi nito. Masaya rin sila para sa pagpasok ng kanilang kaibigan. Si Enma, napakuyom naman ng kamao dahil napasama siya sa mga napili. Tinapik din niya ang balikat ng kanyang kapatid na si Mirai dahil nakita niya ang bahagyang pagtamlay nito. Okay lang iyan, Mirai. Hindi naman porket hindi ka napasama ay mahina ka na. Maganda rin ang ipinakita mo at para sa akin na kuya mo ay ikaw ay kwalipikado rin na mapili riyan. Nakangiting wika ni Enma sa kapatid na mahigpit na hinawakan ng balikat ni Mirai. Napayuko si Mirai at humikbi. Hindi niya akalain na masasaktan siya sa resulta. Pero mabuti na lang at kasama niya ang kanyang kuya dahil kung hindi, baka hindi na niya napigilan ng pag-iyak. Si Luke, seryoso namang naglakad na papalayo. Masaya siyang mabasa ang pangalan niyang nakalagay roon. Isa pa, gustong gusto niyang mapili upang maipakita niya sa marami na isa siyang Manchester. Ngunit, napapitlag na lang siya nang may biglang umakbay sa kanya mula sa kaliwa niya. Ayos, nakapasok ka, Luke. Masaya ako para sa iyo. Susuportahan ko ang lahat ng mga first years. Wika ni Speed sa binata. Napangiti naman ng bahagya si Luke. Maraming salamat. Kailangan ko pa rin mag-ensayo. Maraming malalakas na estudyante ang kasali, lalo na ang mga nagmula sa higher years. Seryosong sinabi ni Luke na naalala na may 8 4th years ang nakapasok. Sa pagkakaalam niya, halos taon-taon ay mga nasa higher years ang madalas na namamayagpag sa tao ng tagisan. Isa pa, lahat silang mga first years ay nagtataglay pa lamang ng blue aura kumpara sa makakalaban nilang nag-level up na. Pero bigla niyang naalala si Beast at maging si Speed. Ano nga ba ang pakialam niya kung blue aura lang siya? Ito ang natutunan niya sa pangmamaliit sa dalawang ito. Kahit na mataas na level ang kulay ng kanyang aura, tinalo pa rin siya ng mga ito. Hindi ako magpapatalo. Seryosong sinabi ni Luke habang nakakuyom ang kamao at seryoso nitong tiningnan si Speed na nakangiti naman sa kanya. Samantala, masaya namang bumalik sa hideout nila sina Thorn. Pagdating nila sa loob ay agad siyang binuhat ni na Master, Crad at Namos. Ibinato siya ng mga ito pataas at muling sinalo ng pabagsak na siya. Pagkatapos ay ibinato uli siya ng 3 ng mas mataas.
Ayos Torn, napili ka. Itaas mo ang bandera ng ating organisasyon. Wika ni Master. Napili rin si Beast. Mukhang may ginawa ay yung imposible kaya siya napili. Wika naman ni Crad ng ngiting-ngiti. Dalawa sa members natin ang nakapasok, ayos na ayos. Wika naman ni Namos na biglang tiningnan ng seryoso ang dalawa. Ngumiti sila ng malalim at pagkatapos ay ginawa nila ang kanina pa nilang binabalak. Masaya rin si Torn sapagkat hindi siya umasang mapipili ngunit napili pa rin siya. Masaya rin siya sa pagkakapasok ni Beast dahil gusto niya itong makalaban. Gusto niyang makita ang abilidad nito. Isa pa, alam niyang malakas ito na hindi niya pwedeng basta baliwalain. Habang nasa ere siya ay nakarinig na lamang siya ng tawanan. Pagtingin nga niya sa kanyang mga kaibigan ay nakita niyang nagtatakbuhan na ang mga ito palayo. Saan kayo bubot? Naramdaman na lang ni Thor ang pagbagsak niya sa sahig. Tinakbuhan siya ng tatlo at pinagtawanan matapos bumagsak nang walang sumasalo. Mga siraulo kayo, bulalas ni Thorn na mabilis na bumangon. Nagliwanag agad ang kanyang green aura at inilabas ang kanyang sandata. Doon nga ay hinabol niya ang tatlo para gantihan sa ginawang kalokohan. Kung may mga natuwa sa resulta, mayroon din namang hindi natuwa. Isa na nga rito, ang 4th year na si Legend Clarkson. Siya ang leader ng grupo niyang may 4 na member na binubuo ng 2 second years at 2 third years. Boss, paanong hindi kayo napasama? 5 kalaban ang inyong napabagsak. Isa pa, imposibleng hindi kayo mapasama dahil mula noong 1st year ay kasali na kayo sa taunang tagisan. Sabi ng kasama nitong kulot ang buhok. Nakikita rin sa braso ng bawat isa ang nakataling dilaw na tela. Oo nga boss, sa ability pa lang ninyo at isa pa, orange aura na kayo. Ang ipinagtataka ko pa, bakit napili ang walang aura na first year na iyon? Hindi ko nga siya nakita sa normal area pagkatapos. Dagdag naman ang isa rin sa mga kasama nitong matangkad at may kapayatan. May nakasukbit din sa baywang nito na 2 maikling espada na nasa 3 dangka lang ang haba ng talim. Umalis ang grupong ito sa pangunguna ni Legend na nakasuot pa ng shades habang nakasubo sa bibig ang isang lollipop. Makikita rin sa katawan nito ang katipunuan na tila batak din sa pisikal na pagpapalakas. Gupit ang buhok nitong gaya ng sa mga sundalo at makikita rin ang tattoo nito sa kaliwang leeg na tila mukha ng isang tigre. Saan kayo boss pupunta? Tanong ng nasa pinakalikod nila na may dalang mga bag. Mabilis din itong naglalakad para hindi maiwanan ng mga kasamahan. Ngumisi ang binata at ibinaba ang shades para pagmasdan ang building ng mga first years na nasa kanila ng harapan. Yan lamang kayo, wika ni Legend na biglang pumikit at sa isang iglap ay mabilis niyang nakita ang kanyang target. Hintayin ninyo ako rito, wika nito at biglang bumaon sa lupa ang mga paa nito. Kumawala ang hangin mula roon at pagkatapos ay bigla itong tumalon pa itaas. Kumawala ang hangin at ang naiwanan niyang mga kasamahan ay kumain ng napakaraming alikabok dahil doon. Si Legend ay nasa itaas na ng gusali. Sa ikatatlong palapag siya sumalta. Malumanay at malinis ang pagkakapanhik niya roon. Dito ay seryoso na niyang pinagmasdan ang silid na nasa kanyang harapan. Sinupsop niya ang lollipop na nasa kanyang bibig at pagkatapos ay pinasag na ng kanyang ngipin ang kabuuan nito. Itinapon niya ang tangkay na plastic noon na gamit lamang ang bibig at dumiretso naman ito kaagad sa basurahang nasa may pinto ng kanyang pupuntahang silid. Napasara sa librong binabasa si Freya nang maramdaman niyang may dumating. Pagtingin niya sa pintuan ay may isang katangkarang lalaki ang agad na pumasok na kasalukuyang nakapamulsa. Good morning, wika ng lalaki habang nakatingin kay Beast na kasalukuyang nasa ika-100 ng bilang sa kanyang ginagawa. Good morning, Miss Freya Manchester. Dagdag pa nito na nakuha pang kindata ng dalaga na kasalukuyang nakaupo. Napatayo si Freya nang biglang makitang biglang kumawala ang aura ng lalaking iyon. Ang orange aura nito ay biglang lumabas at nakadikit lamang iyon sa balat nito na tila isang manipis na kasuotan. Walang anumang tumatapon doon. Isa itong malakas na pagpapadaloy ng aura sa katawan.
Malakas ang isang ito. Bulalas ni Freya na biglang napamulaga na lang nang sipain noon si Beast na hindi pinansin ang pagdating nito. Tumalsik si Beast at dumiretso sa dingding ng silid. May ilang upuan din siyang napatumba dahil doon. Padapa siyang bumagsak at napaubo pa siya dahil sa sikmura niya iyon tumama. Nakarinig nga ang dalawa ng isang pagtawa. Mula iyon sa lalaking may orange aura. Paano ka nakapasok kung ganyan kakahina? Nakangising tanong ng lalaki habang si Beast ay mabilis namang kumapit sa isang upuan upang makatayo. Hindi ko maisip kung paano ka nakapasok. Mukha ka namang mahina. Sambit ng lalaki at bigla itong naglaho. Lumitaw ito sa harapan ni Beast. Napakabilis ng pangyayari. Isang malakas na suntok sa mukha ang ginawa ni Legend papunta sa first year na nasa kanyang harapan. Bumagsak muli si Beast at bumangga ang mukha nito sa semento dahil sa lakas ng tinamo niya. Si Freya napalundag na lang patungo sa harapan ng lalaking may malakas na aura. Nagliliwanag ang asul na aura ng dalaga na seryosong pinagmamasdan sa mga mata ang lalaking biglaang pumasok sa loob ng silid. Ano ang kailangan mo? Sumagot ka. Hindi porket orange aura ka ay hindi kita uurungan. Seryosong sinabi ni Freya na biglang nagliyab ang dalawang mga palad. Sumiklab sa palad niya ang kanyang blue flame na ikinangiti ng lalaking nasa harapan niya. Hindi rin porket anak ka ni Sir Kuro ay hindi kita papatulan. Masyado ka pang mahina, miss, sabi ni Legend na biglang humakbang patungo kay Freya. Nabigla si Freya nang lampasan siya ng lalaking iyon. Kasabay noon ay naramdaman na lang niya na may kung ano ang tumama sa kanyang sikmura. Nasuntok agad siya nito nang hindi niya namamalayan. May kalakasan iyon, subalit hindi iyon sapat para mapatalsik siya. Napaubo si Freya dahil doon. Hindi rin siya makahinga ng maayos at ang kanyang blue aura ay mabilis na humina. Sorry Freya, kung sa akin pa lang ay wala na kayong magawa, paano pa sa tagisan? Kaya hindi ko matanggap na nakapasok kayo, gayong may hina naman kayo. Wika ni Legend na biglang sinipa ang dalaga sa tagiliran nito. Hindi iyon kalakasan ngunit sapat na iyon para tumalsik sa isang upuan ng dalaga. Nawasak ang upuang iyon at bumulagta si Freya dahil doon. Wala namang kamalay-malay ang iba na may ganito na palang nangyayari sa loob ng isa sa mga silid-aralan sa building ng mga first years. Umatras na kayo sa tagisan upang bigyan ng tsansa kaming mas malakas na makapasok. Tingnan ninyo ang mga sarili ninyo, mga may hina pa kayo. Wika ni Legend na naglakad palapit kay Beast na sinusubukan pa ring makatayo sa kabila ng dumudubunan nitong mukha. Ipinatong ni Legend ang kanyang kanang sapatos sa ulo ni Beast at binira ito pa ibaba gamit iyon. Napangiwi si Beast nang halos mayupi ang mukha niya sa sahig dahil doon. Sinubukan niyang labanan ang lakas ng lalaki, ngunit wala siyang magawa. Mas malakas ito kumpara sa pangkaraniwan. Napangisi naman si Legend nang bigla niyang saluhin gamit ang kaliwang kamay ang umaapoy na suntok ni Freya. Nakita agad niya ang mabilis sa pagbangon nito at ang mabilis sa pag-atake nito sa kanya. Dahil nga doon ay walang kahirap-hirap niya itong sinalag. Pinisil din ni Legend ang todo ang umaapoy na kamao ni Freya hanggang sa maglaho ang apoy na lumalabas mula roon. Masasabi kong malakas ka Freya, ngunit first year ka pa lang. Marami ka pang taon na bubunuin bago ako matapatan. Nakangiting wika ni Legend habang pinagmamasdan ang nanlalabang dalaga. Sasabihin ko na ang dahilan ng pagpunta ko rito. Wika ni Legend at binigyan niya ng isang sipa sa mukha ang lalaking nasa kanyang harapan. Dumausdo si Beast papunta sa dingding at napasandal doon na duguan na ang mukha. Pero kahit na ganoon, ang mga mata nito, seryoso lamang na nakatingin sa lalaking wala siyang magawa. Napasigaw naman sa sakit si Freya nang itodo ni Legend ang pagpisil sa kamao ng dalaga. Napaluhod na ito at ang aura nito ay nawawala na ng dahan-dahan. Nakita ni Beast ang nangyayaring iyon at napapisil siya ng mahigpit sa hinahawakan niyang upuan. Gusto niyang makatayo kaagad. Nararamdaman niya ang sakit ng kanyang mukha, ngunit tiniis niya iyon. Hanggang sa nadurog ang hinahawakan ni Beast nang hindi niya namamalayan.
At pagkatapos ay buong lakas siyang tumayo at naglakad papalapit sa lalaki. Napatingin si Legend sa paglapit ni Beast at hindi niya inaasahang bigla itong magbibigay ng suntok sa kanyang muka. Dahilan iyon upang hindi niya iyon maiwasan at ang kamao ni Beast ay tumama sa kanyang kanang pisngi. Natahimik ang loob ng silid matapos iyon. Binitawan din ni Legend ang kamay ni Freya at seryosong tumayo ng maayos habang kalmadong nilalabanan ang puwersa ng kamao ni Beast sa kanyang pisngi. Napatawa siya dahil hindi man lang siya nasaktan sa ginawang iyon ng binata. Iyon na ba ang suntok mo? Tanong ni Legend. Ito ang totoong suntok. Dagdag pa nito at kumawala ang napakalakas na hangin nang tumama ang suntok niya sa mukha ni Beast. Kumawala ang masaganang dugo mula roon at napatawa lalo si Legend dahil dito. Kawawang first year. Sambit nito na inalis na ang kamao sa mukha ng nananatiling nakatayo pa rin na si Beast. Iyon na ba ang pinakamalakas mong suntok? Seryosong tanong ni Beast sa binata. Napangisi si Legend dahil doon. Nagpapatawa ka ba? Isang mabilis na hakbang pauna ang ginawa ni Legend at pagkatapos ay isinunod niya roon ang kanyang kanang kamao. Dumiretso ang suntok niyang iyon palapit sa mukha ni Beast. Kakaiba ka, Beast. Kahit gaano pa kalakas o kabilis ang isang atake, may pagkakataon talagang nagagawa mo itong maiwasan. Paano iyon, Beast? Tanong ni Speed sa kanya nang minsang magkasama sila sa gubat. Biglang naalala ni Beast si Speed. May mga pagkakataon na hindi niya malaman pero nagkakaroon siya ng bigla ang imaheng lumilitaw sa kanyang isipan na nagpapakita sa gagawing atake ng kalaban. Dito na nga niya nakita ang pagbulusok ng kamao ng lalaking nasa harapan niya. Sa sandaling nakita niya iyon ay kusang gumalaw ang mga paa at binti ni Beast. Isang mabilis na pagyuko ang binitawan ni Beast. Kasabay noon ay ang pagbuelo ng kanyang mga binti. May mahinang hangin ang kumawala mula sa kanyang mga paa. Buong bilis siyang humakbang papauna at dumiretso sa katawan ng lalaki. Nakita ni Freya ang ginawa ni Beast kaya naman bigla siyang nagpakawala ng maraming aura. Dito niya nakitang ang kanyang blue aura ay mabilis na dumiretso sa kanang kamao ng binata at ganoon din sa mga paa nito. Beast, suntukin mo nga ang mayabang na iyan, sigaw ni Freya sa kanyang isip habang nakatingin sa gagawin ni Beast. Natulala na lang si Legend nang makitang hindi itinuloy ni Beast ang pagsuntok nito sa bukas niyang sikmura. Pinigil ni Beast ang pagtama nito sa kanya. Isa pa, sa ikinagulat niya ay nagawa siya nitong iwasan at hindi lang iyon. Nakita niya ang pagpunta ng aura ni Freya sa kamao at mga paa nito. Isang mahinang hangin ang umalpas sa kinatatayuan ng dalawa na parehong nakatigil. Napalunok si Legend sapagkat naramdaman ng sikmura niya ang puwersa ng suntok na tatama sana sa kanya. Parang ginulo ng impact noon ng kaloob-looban ng kanyang tiyan. Napatingin na lang siya sa kamao ni Beast na tila umuusok habang nakahinto sa harapan niya. Umatras si Beast at seryosong pinagmasdan si Legend na natigilan sa mga nangyari. Hinahamon kita sa isang tagisan bukas. Seryosong winika ni Beast na ikinagulat ni Legend at pati na rin ni Freya. Hindi malaman ni Legend kung matatawa ba siya o hindi sa mga sinasabi nito. Aminado siyang nagulat siya sa ginawa nito pero hindi nangangahulugang malakas na ito. Alam pa rin niyang nakakalamang siya rito kung lakas at kapangyarihan ang pagbabasehan. Pinapatawa mo ba ako? At ikaw pa talaga ang may lakas ng loob na hamunin ako? Wika ni Legend na natatawa-tawa na lang habang nakatingin sa binatang duguan ng mukha. Kapag natalo mo ako, ibibigay ko sa iyo ang pwesto ko sa kompetisyon. Aatras ako sa laban at ikaw ang papalit sa akin. Seryosong winika ni Beast na ikinagulat lalo ng dalawang nakarinig nito. Napaghilom na ni Freya ang ilang sugat niya kaya naman agad siyang tumayo at napahawak sa ilang silya sa loob upang hindi matumba. Nahihibang ka na ba, Beast? Itigil mo iyang kalokohan mo. Inis na sinabi ni Freya habang nakatingin sa binata. Tinawanan tuloy sila ni Legend. Seryoso ka ba talaga?
Tanong ni Legend na inayos ang pagkakasuot ng kanyang shades. Bakit? Natatakot ka bang matalo ko? Biglang sinabi ni Beast na nagpahaplos ng kamay ni Freya sa noo nito. Hindi nito alam kung anong klaseng utak ang mayroon ng kaklase niyang ito. Kung normal pa ba ito o hindi. Sumeryoso naman bigla si Legend nang marinig iyon. Napatingin siya sa mga mata ni Beast at nakita niyang seryoso talaga ito. Masyado ka yatang mayabang, pero sige, tinatanggap ko. Magkita tayo bukas sa Koloseo. Nakangising wika ni Legend na inilagay na sa bulsa ang mga kamay. Kapag natalo kita, gusto kong maging tagasunod kita. Ang mga salitang iyon ni Beast ang nagpatawa naman kay Legend na lumabas na ng silid. Sige, ikaw ang bahala, sabi ng binata na pinipigil ang matawa ng malakas. Si Freya naman ay mabilis na nilapitan si Beast na patuloy pa rin sa pagdugo ang malaking bahagi ng mukha. Anong isip mayroon ka? Hindi mo ba nakita kung gaano siya kalakas? Wala ka bang utak? Seryosong tanong ni Freya rito. Ngunit hindi naman siya pinansin ni Beast. Bagkus ay inayos na lang ng binata ang mga nagulong upuan sa loob. Hindi siya sumagot sa tanong ng dalaga at mas pinili na lang na tumahimik. Napaseryoso naman si Freya nang may kung anong uka sa whiteboard na nasa harapan niya ang kanyang napansin. May isang butas doon na kasing laki ng kamao. Hindi niya maisip kung saan iyon galing o kung paano nagkaroon nito roon. Isa pa, hindi naman sila bumangga sa parting iyon. Dito na nga'y biglang may naalala siya na ikinatingin niya kay Beast nang hindi inaasahan. Huwag mong sabihing, sambit ni Freya na nagdilim ang paningin at nilapitan ng muli si Beast. Umupo ka, paghihilumin ko ang sugat mo sa mukha. Wika ng dalaga kay Beast na seryoso lamang sa pag-aayos ng mga nagulong upuan sa loob. Ang kwentong ito ay sinulat ko noong November 2020. Inspirasyon ko sa pagbuo nito ang mga anime na gaya ng Black Clover at My Hero Academia. Samahan ninyo akong mag-backread sa pamamagitan ng pag-upload ko rito sa YouTube channel. Nakalimutan ko na kasi ang ilang laman ng kwento. At upang may pagpatuloy ito ang naisipan kong gawin, ang i-upload ito rito.